Breaking news po mga kababayan. Nandito pa rin tayo sa Diskaya issue. Dito sa pangbabato at pagpapasabog ng gate ng mga Diskaya. Itong abogado ng mga Diskaya ay desidido na magsampa ng kaukulang kaso. Ito po ang sinabi niya mga kababayan na pinagbantaan po ang mga grupo na kung saan nanggulo doon sa harapan ng bahay ng mga Diskaya na tila na stress na daw ang kanilang pamilya, Diskaya at yung mga anak niya nagkakasakit na. Grabe mga kababayan, nakakaawa mga Diskaya. Eto na po, ipapakulong yung mga nanggulo. Hala ka, grabe no. Torny, ang galing mo. Pakinggan po natin mga kababayan. Samantala, sinugod naman ng ilang grupo ng mga rallyista ang compound ng mga Diskaya sa lungsod ng Pasig para magsagawa ng lightning rally para doon nila ihayag ang kanilang salubin sa nabistong manumalyang flood control project. Bubuelta naman at kakasuhan ng mga Diskaya ng kasong kriminal ang mga gumawa nito. TJ Mendoza sa balita. Napuno ng putik at pintura ang gate at pader sa palibot ng compound ng St. Gerard Construction na pagmamay-ari ng Diskaya sa Pasig. Yan ay matapos magkilos protesta ang iba't ibang progresibong grupo para panagutin ng mga Diskaya. Pero mali raw ito ayon sa abogado ng pamilya na si Cornelio Samaniego III. Kaya naman kakasuhan ng mga Diskaya ang mga organizer ng mga progresibong grupo. Gather naming evidence, i-identify namin kung anong grupo, kung sino po yung organizer doon, papailan po namin ng criminal case. Kasi hanggat merong ganyang unruly na pagsasagawa ng isang protesta, hindi ho maganda kasi taong bayan po ang magsasuffer niyan. Hindi lang. Sinabi ni Samaniego na i-review muna nila ang mga CCTV para matukoy ka. Anong sabi nung abogado ng Diskaya? Ang magsasaper daw taong bayan. Aba, anong magsasaper ang taong bayan? Nagsaper na nga sa ginawa ng amo mo. Yung pangungulimbat ng pera, hindi pa ba saper yon? Gunggong ka din na abogado Itong sabi ng mga comment tignan nyo po, ulitin natin. Protesta, hindi ho maganda kasi taong bayan po ang magsasuffer niyan. Hindi lang. Sinabi ni Samaniego na i-review muna nila ang mga CCTV para matukoy kaagad ang mga kakasuhan. Pero may tanong si Samaniego. Tataka ako, bakit parating Diskaya? Parating Diskaya. Bakit ho kami ginaganito? Nananawagan din si Samaniego sa pambansang pulisya at kay General Nartates. Nananawagan po ako kay General Nartates. General Sir Nartates, ulitin ko po. Obligasyon po ninyo, mandato po ninyo na protektahan ang sinumang mamamayan na sa tingin namin ay agrabyado. Mga kababayan, kailangan daw protektahan ng mga pulis at militar itong pamilya Diskaya dahil agrabyado daw sila. Aba, attorney, sino bang inagrabyado ng mga Diskaya? Isa ka ring bobo na abogado, Ang kumag mo. Anong sinasabi mo na agrabyado ang mga Diskaya? Kupal ka din, sabi ng mga comment, sabi ni Mario, na agrabyado daw at dehado ang mga Diskaya na kinakawawa daw ng mga tao. Aba, kupal ka din, Parang hindi ka abogado, Natapalang ka ng pera. Tignan mo ang ginawa ng mga Diskaya. Meron pa palang mga private jet ito. Mga private yate. Yan ang pinag-uusapan ngayon ng Bureau of Customs. Na meron po silang property doon. Grabe itong mga Diskayang ito. Hindi lang po ito usapin ng mga Diskaya. Kanina nadatnan din namin ng Chief of Police ng Pasig na si Colonel Hendrix Mangaldan. Naghahanda na silang maglagay ng mga outpost sa palibot ng compound para mapaghandaan pa ang mga susunod pang kilos protesta. Meron naman, may mga nakita nyo naman,
nakita nyo naman may mga pag-isip tayo. Naglabas din ng pahayag si Mayor Vico Soto sa nangyaring protesta. Sa kanyang FB post, sinabi nitong naiintindihan niya ang galit ng mga nagprotesta. Pero sana wag naman itong humantong sa pananakit dahil hindi naman ang mga korap ang masasaktan, kundi ang mga trabahador na nanadamay lamang. O, tignan nyo mga kababayan. Pati po si Vico Soto ay nagsalita na rin dito sa nangyaring protesta ng mga nagagalit na mga taong bayan. Ito po, sabi ni Vico Soto, regarding the protest this morning at St. Gerard Construction Building, I understand that we are angry and frustrated, but let's not resort to violence or act that could potentially lead to violence or injuries. Hindi naman yung mga korap ang masasaktan pag bumigay ang gate. Hindi rin sila ang matatamaan ng bato. Nag-aalala ako para sa mga security guard, trabahador at realista mismo. O tignan nyo mga kababayan, dahil sa mga ponyetang mga diskaya na ito, na akala mo pa biktima pa, sila pa yung kawawa. Ngayon na sinisingil kayo ng taong bayan, kayo yung nagfi-feeling victim. Aba, ang galing naman ng mga ito. Ganyan din ang naging pahayag ng palasyo. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Mapipigil mo ba yung mga tao na naagrabyado? Kung ganitong nakikita nila, na bawat taksa kinakaltas sa mga sahod, napupunta lang sa mga pangungurakot ng mga diskaya at mga politikong mga kurakot din. Kita nyo po mga kababayan, pagka bilyonaryo, pag agrabyado, sinisingil sila ng tao, sila pa'y may ganang magreklamo at magpakulong. Sabi ng mga netizen, kulang pa yan. Kahit yung mga kutsara, kaldero na mga yun, walang pag-aari yan. Pwede lang pwedeng ibenta yung gate mahal din yun ha. O, kita nyo mga kababayan. Ikulong, korap at magnanakaw. Ilan lang yan sa mga nakita nating isinulat na mga nagkilos protesta ng mga progresibong grupo dito sa mga pader at gate ng St. Gerard Construction dito sa Pasig City. Sigaw nila, panagutin ang mga diskaya sa lahat ng maanumalyang proyekto na kinasasangkutan ng kanilang pamilya. O, anong masasabi nyo po mga kababayan? Galit na po yung mga tao dito. O, kita nyo po yung mga comment. Violence? Tama lang gawin yan. All are drama. O, kita nyo po mga kababayan, talagang yari na. O, Ghost Project, DPWH Bulacan na expose din. Immigration Lookout Bulletin Order nilabas na laban sa mga diskaya. Tignan nga natin mga kababayan kung ano ito. New Colgate Total, our best science, helps. Ito po, may lookout bulletin na po ang immigration. Ano kayang mangyayari dito mga kababayan? Ano kayang mangyayari sa mga diskaya pag nakita sila sa airport? Nako, baka batuhin ang mga ito. Galit na galit ang mga Pilipino dito, mga kababayan. O ito po, lookout bulletin sa mga diskaya. Ikinasa ng Bureau of Immigration. I-check po natin. Nasa immigration watchlist na ang mga sangkot sa flood control scandal. 12 ng pangalan ang nasa listahan, pero posible pa raw itong madagdagan. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Mahigpit nang binabantayan ng Bureau of Immigration ang 43 personalidad na dawit sa flood control scandal. Nasa kamay na ng ahensya ang Immigration Lookout Bulletin Order na pirmado ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Kasama sa listahan ang 5 kontratista na pasok sa ni-request ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta. Ang DPWH contractors na ito nangunguna rin sa top 15 na pinangalanan ni PBBM kasama ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. O, kita nyo po mga kababayan, no? Yung Alex Abilido.
President Legacy Construction Corporation. Raymond Abelido, Vice President. Sara Diskaya, President Alpha Omega General Contractor and Development Corporation. Maria Roma Angeline Rimando, Owner Manager St. Timothy Construction Corporation. Alan Quirante. Ito po yung mga na merong may lookout order para po pagka tumakas po ang mga ito, hindi po sila makalabas ng bansa. May mga bali-balita po may tunnel po sila sa bahay, diretso sa airport at pantalan. Ang galing naman mga kababayan. Anong sabi ng mga komento dito? Wala pang comment. Dito dinadawit din nila si General Bato sa mga diskaya. Ano bang sinasabi po na dinadawit nila si Bato? I-check nga natin anong balita dito mga kababayan. Tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang makakalibre sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kahit pa raw kanilang kaalyado ang madiskubring sangkot dito. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Walang pagtatakpan at hindi dapat exempted. Yan ang sagot ni Senador Bato de la Rosa sa mga social media post na nagsasabing natigilan siya ng sagutin ni Sara Diskaya na 2016 sila nagsimulang makakuha ng kontrata para sa mga flood control project. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. 2016 kasi umupo sa Malacanang si Mayor Digong, nakaalyado ni Senador Bato. So what kung 2016, kung gumawa sila ng kalukuhan panahon na yun, dapat imbestigahan. At kapag may mga kontrobersyal na flood control project na ginawa noong Duterte administration, hindi anya ito exempted sa investigasyon. Tama naman. Ano ngayon kung 2016 yan, 2018 yan, 2019? What is the difference? Di ba ngayon lang naman naglabasan? Kasi nga kinakabit nila dito kay Duterte, Bongo. At kung sino pa kay Bato para lang palabasin na si Duterte ay masama. Tignan nyo po mga kababayan, yung mga kalaban po ng mga anti-Duterte. Pati itong si Manang Claire, ipinangalandakan pa na maraming ghost project daw nung panahon ni Duterte. Ano naman ngayon kung merong ghost project noon? Ngayon lang naglabasan. Tignan natin mga kababayan. Talagang tignan nyo, bait talaga Bongo. Maniwala ka dyan. Si Pebbles naman, nadapa na naman, one of the dumbest senators to ever take office. Liar, totoo ba yan, Bato? Sinasabi mo wala kang kakampihan? Ganun talaga si Bato, walang kakampihan yan. Tuloy pa natin. Pero ng bayan yan Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede. Kung gumawa sila ng kalukuhan, kahit ang panahon pa ni Pinoy kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kalukuhan, dapat nabisigahan lahat yan. Mga kababayan, kasi nga panahon ni Marcoleta ito, walang exemption. Kahit si BBM pa yan, kahit si Saldico pa yan, kahit si Bato pa yan, kahit sino pa yan, basta si Marcoleta ang gumawa, walang exempted dito, walang pagtatakpan. Itinanggi rin ni Bato na kakilala niya noon pa ang mga diskaya kahit sanggang dikit siya noon ni FTRRD. Paano ko kilala? Pulis lang ako. Paano ko kilala yung mga tao na yan? Pulis lang ako Ano bang pakialam ko dyan sa DPWH sa portion na yan? Dito lang ako sa peace and order. Public order and dangerous drug. Ang layo naman kasi ng DPWH at pulis, mga kababayan. Ano yung magiging niya doon, magiging business niya doon? Hindi naman siya kontraktor. Maliban na lang kung meron silang connection sa mga pulis. Pwede 'yon.
pero malayo eh. Mabait itong si Bato. Hindi yan corrupt si Bato. Di ba mga kababayan? Parang Bongo yan at Marcoleta. Walang kinikilingan yan. Parang Duterte lang yan. Tutok. Hindi ko kailan ko alam kung sino yung sila. Sa issue naman ng kontratistang kamag-anak ni Senador Bongo, sinabi ni Bato na nagsalita na rin niya ang kababayang senador. I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Sa Lunes, Setyembre 8, isasagawa ang pangatlong araw ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control project. Para Yan mga kababayan, yan po ang ating mga balita ngayon. Talagang pilit nilang dinadawit itong si Tatay Digong kahit wala na. Kita nyo po, 'di ba? Anong masasabi nyo po? Panahon ito ni ni Marcoleta. Walang kikilingan dito. Sa totoo lang po, mas makakalapit pa sila sa ibang politiko. Sen Bongo. Si kanino kaya alam na alam pwede niya. Kung may makita akong buhok sa ulo mo, boss, Bato, pwede pa. Si Peb, tignan nyo mga kababayan. Yan po ang ating mga balita ngayon. Anong masasabi nyo dito? Naglalabasan na po ang katotohanan dito. Na talagang yung mga kurakot na ito. Kahit sino pa, basta tamaan ng tamaan dyan si Marcoleta, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, walang kikilingan yan. Diba mga kababayan, magtiwala po tayo kay Senador Marcoleta. Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Salamat po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.